Andrea's POV. Napabuntong hininga si Andrea. Mukhang wala siyang balak lubayan ni Nathan. Ayaw talaga siya nitong tigilan hanggat di niya to kinakausap. Halata ring lasing na ito kung kaya't napilitan siyang pagbuksan ito ng pinto. Hi! Nakangising bati nito sa kanya. Namumungay ang mga mata nito sa kalasingan. Gusto kitang makausap? Makikipag-usap ka sa ganyang ayos? Iritadong sabi niya rito. Bakit? Ano bang problema doon? Inawakan siya nito sa braso. Pinalis niya yon ngunit mas lalong humigpit ang pagkakahawak ito sa braso niya. Nathan, ano ba? Pwede ba umuwi ka na? Ayoko. Ano ba kasing gusto mong sabihin? Ano pa bang kailangan natin pag-usapan? Hindi kita papayagang mapunta sa lalaking yon. Sabi nito sa kanya. Kumunot ang noo niya. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ako papayag na mapunta ka kay Mac. Ayoko. Gagawin ko ang lahat para lang mapawi kita sa kanya. You are insane. Lasing na lasing ka na, kaya hindi mo na alam kung anong pinagsasabi mo. Singal niya rito. Alam mo kung anong sinasabi ko. Mahal kita, Andrea. Natigilan siya at napatitig dito. Ngunit baba kung san-san mapunta ang lipad ng isip niya, nakita niya tong natumba na sa sobrang kalasingan. Muntikan pa naman sana siyang maniwala sa mga sinasabi nito. Napapailing na hindi na lamang niya ito papasok sa loob ng bahay. Paano ba niyang paniniwalaan ang isang lasing? For sure bukas kapag matino ng pag-iisip nito, wala na itong maalala sa pinagsasabi nito ngayon sa kanya. Walang nagawa si Andrea, kundi dalhin si Nathan sa kanyang kwarto at ihiga sa kama. Di naman niya to po pwedeng pabayaan sa labas. Di niya to kayang tiisin kung kaya't napilitan na rin siyang linisan to ng katawan. Pinupunasan niyang katawan nito na magmulat to ng mga mata. Andrea? Sabi nito sa mahinang tinig. Nagulat siya no, hatakin siya nito pahiga, hagkan sa labi. Peste Nathan, what are you? Naparunok siya nang maramdaman ang kamay nito sa loob ng suot niya. Nagdulot iyon ng pagkataranta sa kanyang buong katauhan. Eto na naman siya, sa loob-loob niya, habang pilit pinaglalabanan ng nararamdaman. And yet, mas matimbang nararamdaman ng kanyang puso. Kaya parang nanghihinang nagpaubay na lamang siya sa mga hagkan na yon ng dating asawa. Hinayaan na lamang niya magpakatotoo sa kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. God! Mahal na mahal niyang lalaking to. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbago. Nakakainis. And yet wala siyang lakas para kontrolin ang kanyang damdamin. Animo sunod-sunuran lamang siya sa dinidikta ng lalaking ito. Isang haggan lamang nito ay nakakalimutan na niya ang lahat ng mga masasakit na bagay na ginawa nito sa kanya. In fact, hindi niya nga halos maalala lahat ng sakit ng kalooban na ibinigay nito sa kanya. Ang tayong buhay sa kanyang puso at isipan ay ang nakakahilo, nakakakiliting pakiramdam na idinudulot sa kanya ng mga haggan nito. Sa tuwing maglalapat ang kanilang mga labi, para siyang nagkakaroon ng amnesia sa lahat ng pinagdaanan niyang masasakit na bagay sa lalaking ito. Kaya nga siguro parang balewala lang sa lalaking itong sakta ng damdamin niya. Alam na alam kasi nitong kahinaan niya. Nathan! Waring bulong na tumakas sa kanyang lalamunan. God! Kay Nathan niya gustong maramdaman ang ganitong klaseng pakiramdam. Hindi niya ma-imagine na ibibigay niya ang kanyang sarili kay Mac, kagaya ng pagpapaubayang binibigay niya sa lalaking to. Mula noon hanggang ngayon, ito lamang ang lalaking tinitangi niya sa kanyang puso. Nathan? Hindi ako mauumay, saluhan ka ng paulit-ulit. Dinig niyang sabi ni Nathan. Nathan! Paulit-ulit ding sambit niya sa pangalan nito hanggang sa pareho nilang marating ang sukdulan. Akala niya magpapahinga na to, ngunit huminto lang ito ng ilang segundo. Pagkatapos muli naman siya itong nakuha. At kagaya nito parang wala rin siyang kapaguran sa paglaban dito. Kung siya nga lamang masusunod, ayaw niya nang matapos pa ang sandaling kasama niyang lalaking to. Madaling araw na yata na pareho na silang makaramdam ng antok at pagod. Nathan's POV. Nagising si Nathan nang tumunog ang kanyang phone. Napakurap-kurap pa siya na makita sa tabi niya si Andrea. God! Ang buong akala niya na nanaginip lang siya, pero obvious na hindi panaginip lang ang lahat. Talagang kasama niya ito buong magdamag. Napahawak siya sa kanyang sentido nang maramdaman ang pagsakit ng kanyang ulo.
Di na niya matandaan kung paano siya nakarating sa condo unit ni Andrea. Ngunit natatandaan niyang lahat ng kaluwalhatiang naramdaman niya habang nagsasalo sila nito kagabi. Peste, that was so good. Para tuloy gusto na naman niyang maulit yun ngayon. Iniisip pa nga lang niya ang nangyari kagabi, nasasabik na naman siya. Pero hindi niya ipinagsawalang bahala ang tawag ng katulong ni Jackie. Kaya naman napilitan siyang sagutin iyon. Hello? Sir, si Ma'am Jackie, dinala ko sa ospital. Dinig niyang natatarantang sabi ni Sally sa kabilang linya. Napatayo siyang bigla. What happened? Ani ang nagmamadaling dinampot ang kanyang pantalon at isinuot. Papunta na ako dyan. Sabi niyang nagmamadali na lumabas ng kwarto ni Andrea. Andrea's POV. Unti-unting nagmulat ng mga mata si Andrea nang matiyak na nakalabas na ng kwarto niya si Nathan. Tsaka parang wala sa sariling napatitig sa siling. Dinig na dinig niya ang pagkataranta sa boses ni Nathan sa sobrang pag-aalala kay Jackie. Napaismin siya. Cancer? Parang natutukso siyang ipagtapat kay Nathan ang kanyang natuklasan. Ngunit alam niyang di naman siya nito paniniwalaan, so ano pang silbi nun? Masasaktan lamang siya? Besides, wala siya sa posisyon para pakilaman ng mga to as long as di naman apektado si Nathaniel kung ano man ang meron ng dalawa. Muli, naalala niya mga sinabi sa kanya ni Nathan kagabi. Di niya dapat na pinaniniwalaan ang salita ng isang lasing. Of course, sinabi lamang nito iyon sa kanya para makuha ang gusto niyang makuha kagabi. Yeah, dala lang ng pananabik ang lahat kahit yung sinabi sa kanya ni Nathan kagabi. Gusto niyang matawa. To think na kahit papaano, naniwala siya at umaasa. Talagang ang malaki ng kasiraan niya. Nathan's POV. Nathan, if you don't mind, gusto kong magkasama-sama tayo ng anak mo kahit isang araw lang. Mahinang sabi ni Jackie sa kanya. Gusto ko siya makabonding kasama ni Mac at Andrea. Gusto kong maramdaman niya na welcome siya on both sides, lalo-lalo na sa akin. Nakikiusap na sabi pa nito. Bago man lang ako mawala. Stop saying that, Jackie. Saway niya rito. May pait sa mga labing ngumiti ito. We cannot escape the truth, Nathan. Darating at darating ang araw, mawawala rin ako. Malungkot na sabi nito sa kanya. Bigla siya nakaramdam ng guilt nang maisip ang namagitan sa kanila ni Andrea kagabi. Habang siya ay nagpapakaligaya, eto si Jackie, nahihirapan sa sakit nito. Peste? Anong klaseng nobyo ba siya? Wala na siyang ginawang tama. Nangako siya sa sariling pag-uukulan na lamang to ng pansin. And yet, ibang babae naman ang nasa isip niya. Ginagap niya isang kamay ni Jackie at hinagkan. Paanas lamang na sabi niya rito. You don't need to feel sorry, Nathan. Tanggap ko naman na simula na magkaibigan tayo. Things are not the same anymore. Tanggap ko na siya na ngayon ang nasa puso mo at di na kita mabawi pa sa kanya kahit anong gawin ko. Umiiyak na sabi nito sa kanya. Anyway, hindi na rin naman ako magtatagal. Nararamdaman ko na rin naman na malapit na ako mawala. Sabi ng doktor ko, hindi na tumatalab yung mga gamot sa akin. Kalokohan. Bakit di tayo kumuna ibang doktor? Yung sikat. At saka masyado na luma mga facilities dito at... Nathan, pinisil nito ang kamay niya. Please, kahit pinakamagaling pang doktor, kung anumang pinakabagong infections o aparatos ang ilagay sa katawan ko, it's too late. Kumalat ng cancer sa buong katawan ko kaya gusto ko na lang i-enjoy yung panahon na meron ako. Kasama ka, kayo ng anak mo. Gusto ko maging close sa kanya kahit man lang sa huling parte ng buhay ko. Hindi niya alam kung anong kanyang isasagot habang nakatingin dito. Parang hinahalukay ang sikmura niya ng mga sandaling iyon. Sobra niyang pinagsisihan na si Andrea ang kasama niya kagabi. Sa halip na inaalagaan niya ang babaeng ito. Napakarami na ng pagkukulang niya kay Jackie. He was not always with her, lalo na sa oras na kailangan siya nito. Habang ito na may palaging nasa tabi niya para damayan siya sa kalungkutan niya. At ito pa ang sinusukli niya. Mas lalo siyang kinakain ng guilt habang nakikita niyang paghihirap nito. Hinagkan niyang muli ang kamay nito. I'm sorry. Ulit niya rito at saka hagod ang buhok nito. Hayaan mo't gagawa ko ng paraan para magkasama-sama tayo ni Nathaniel. Sa kabilang banda, you're very selfish. Yamot na sabi ni Nathan kay Andrea noong tawagan nito at ipaliwanag ang gustong mangyari ni Jackie. Gusto lang namang makasama ni Jackie ang anak ko. Ano bang masama doon?
Please, Nathan. Huwag mong isasali ang anak ko sa kung anumang kalokohan meron ng babaeng yan. Iritadong sagot ito sa kanya. Nagpanting ang mga tenga niya. Di niya akalaing naging ganito na si Andrea. Kailan pa to naging ganito kamanhin? Kalokohan lang sa'yong lahat ng to? Ines na sabi niya. May narinig ka ba sa akin kahit napapansin ko? Mas gusto mong maging close si Nathaniel kay Mac kaysa sa akin na sarili niyang ama? Wala, hindi ba? Pero itong maliit na inihiling na isang may sakit, hindi mo ako mapagbigyan? Ganyan ba ang ginawa sa akin ng ano? Nang kalupitan mo dati sa akin? Siguro nga, Nathan. Yamot na sabi nito sa kanya. Ramdam niya ang galit sa bawat salitang binibitawan nito. Siguro nga itong ginawa ng lahat ng mga naging karanasan ko sa'yo. Kaya nga kung hindi lang dahil sa anak ko, ayaw na sana kitang makita pa at magkaroon ka ulit na ugnayan sa buhay ko. Really? Hindi yan ang naramdaman ko kagabi habang narinig kong binibigkas mo pangalan ko. Ang alam ko, sabik na bago pa niya may tuloy ang sasabihin, pinatayan na siya nito ng telepono. Pikon na pikon siya. Peste! Yamot na sigaw niya dito kahit alam niyang hindi na nito maririnig pa ang sasabihin niya. Kagabi lang halos sambahin mo ang pangalan ko. Pagkatapos ngayon ko ituring mo ko. Nagpupuyos ang kaloobang. Inihilamas niyang isang kamay sa mukha. Kung tutuusin, sarili niyang dapat niyang sisihin kung ba't ganon katabang ang pakikitungo ni Andrea sa kanya. Tinulak nitong palayo sa kanya kung kaya't ano pa ba ang dapat niyang asahan mula dito? Ngunit hindi niya akalain yung munting kahilingan ni Jackie parang isang katatawanan lamang dito. Kalokohan? Ni sa hinaga pa niya inaasahan na maririnig yon kay Andrea. Andrea's POV. Nagpapanting ang mga tenga ni Andrea nang i-off ang kanyang phone. Bakit kailangan pang idamay ng babae ng anak niya sa mga kalokohan nito? Kailangan ng isang may sakit? Gustong-gusto na sana niyang sabihin kay Nathan na, kala mo kung sino ka kumakaasta, and yet napaka-gullible mo naman pala para mapaikot ka ng babaeng yon? Nakakatawa lang talaga. Ganyan ka ba kahibang sa babaeng yon para hindi mo makita mga kasinungalingan niya? Uminga siya ng malalim saka lumabas ng kwarto para gumawa ng tsaa. Nailing siya habang naalalang mukha ni Nathan kahapon na madaling araw habang nagmamadali itong umalis para puntahan sa Jackie. Napaismid siya. Kung siya siguro ang naghihingalo, baka tuwang-tuwa pa to. Napapikit siya na maalalang na magitan sa kanila na nagdaang gabi. Binigay na naman niya ang sarili niya rito. Napahagat labi siya habang iniisip kung paano siya pinagtatawanan ngayon ng dating asawa dahil nga napakabilis niyang bumigay. Isang kalabit lamang nito. Marahil sa paningin nito, isa siyang babaeng mababa ang lipad. Baka nga mas mababa pa sa berang babae ang kategori niya. At least ang mga to binabayaran para magbigay ng aliw habang siya libreng-libre anytime nitong gustuhin. Gusto niyang sigawan ang sarili. Sa sobrang inis na nararamdaman, marahil pinagtatawanan lang siya ni Jackie ngayon. God, ang dali-dali nitong napaikot ang isang kagaya ni Nathan. Sa bagay, bulag nga talaga ang tao kapag labis-labis na nagmamahal. Magtataka pa ba siya? Ganon din naman siya. Bulag na nagmamahal mula noon. Hanggang ngayon sa lalaking yon? Napilitan pa rin si Andre ang pagbigyan ng kahilingan ni Jackie. Kahit alam niyang palabas lamang naman ito ang lahat. Pumayag rin siyang lumabas silang apat kasama ni Nathaniel. I love kids so much. Sayang nga lang di ako mababayaan ng anak dahil na rin siguro sa kalagayan ko. Nakangiti pang sabi ni Jackie habang nakatitig kay Nathaniel. Kaya thankful ako sa iyo, Andrea, na pinagbigyan mo ang hiling ko na magkasama-sama tayo kasama ng anak mo. Gusto ko iparamdam sa kanya pa pwede niya ako maging mommy. But of course, alam ko namang hindi kita pwedeng palitan sa buhay niya. But at least, gusto ko iparamdam sa kanya na nandito lang ako, kami ni Nathan. Hindi niya alam kung anong isasagot habang pinapakinggan lahat ng sinasabi nito. Para siyang matatawa na maiinis sa drama nito. Bahagya pang napahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang kutsara at tinidor. Parang di niya na kayang sakyan ng palabas na to. Para siyang masusuka na ewan. Napakagaling naman ni Jackie. Para itong nakatulog sa gabi sa mga kasinungalingan nito. Bahagya niyang lingon si Mac na nakikinig lang sa lahat ng sinasabi ni Jackie at tinayaan lamang itong magsinungaling ang pinsan sa harapan nila. Di na yata niya kayang sakyan lahat kaya tumayo siya. Excuse me? Sabi niyang nagmamadaling nagtungo sa restroom.
Parang hinahapong pakiramdam niya habang naiisip ang ginagawang panloloko ni Jackie. Di na yata niya kayang tiisin na manood lamang sa lahat ng mga kasinungalingan nito, lalo't gusto pa nitong ma-involve sa buhay nito ang anak niya. Ngunit paano niya yun sasabihin kay Nathan? Di niya ipagkakatiwala ang anak niya sa isang babaeng sinungaling na kagaya nito. As much as possible ayaw niyang magkaroon ng connection sa bata, kaya dapat niyang kausapin ang dating asawa tungkol sa bagay na to. Inayos niya ang sarili sa salamin. Nagli-lipstick siya na makita niyang pumasok sa restroom sa Jackie. Kumuha din ng red lipstick at nag-retouch. Pareho pala tayo ng shade ng lipstick? Nakangiti pang sabi nito sa kanya. Nagkaiba nga lang ng brand. Tila may naisip pa kahulugan na sabi nito sa kanya. Nagkibit balikat siya. Yeah, mas mahal nga lang yung lipstick mo. Etong brand ko mas affordable. At least very realistic ang presyo unlike your brand. It is a rip-off. Aniya at saka nagpout ng labi. Sinilid ang lipstick sa loob ng kanyang bag, saka lumabas ng banyo. Nagtatawanan sila Nathan at Nathaniel nung datnan niya, habang si Mac nakatayo sa may di kalayuan, habang may kausap sa telepono. Mommy, I didn't know Daddy is so funny. Tumatawa pang sabi ng anak sa kanya. Daddy, can you tell Mommy about it? I think your mom is not interested to hear my story. Sabi ni Nathan na nakamasid sa kanya habang kausap ang kanilang anak. This is the last time na pumapayag ako makasama ni Nathaniel si Jackie. Ayoko magkaroon ng kaugnayan ng anak ko sa kanya. Seryosong sabi niya rito. Nangunot ang noo ni Nathan. Okay lang siyang maging close si Nathaniel kay Mac, pero kay Jackie hindi pwede? Di makapaniwalang tanong nito sa kanya. Ganyan ba kalaki ang galit mo sa akin? Kaya gusto mo akong parusahan, ha Andrea? Gusto na niyang ibulalas lahat ng kanyang natuklasan, ngunit alam niyang hindi ito ang tamang lugar para doon. Kung gusto kitang parusahan sa lahat ng ginawa mo sa akin, di ko na sana pinakilala pa sa'yo si Nathaniel. Ines na sabi niya rito. Ang problema kasi sa'yo masyado kang nabubulag, kaya hindi mo nakikita ang katotohanan? And what exactly do you mean by that? Matiim na tanong nito sa kanya. Magsasalita pa sana siya, ngunit dumating na sa Jackie. Nagtatalo na naman ba kayo? Tanong nito at saka ginagap ang kamay ni Nathan. Sweetheart, what is it this time? I hope di na kayo nag-aaway for the sake of Nathaniel. Siya ang naapektuhan kapag nakikita niya kayo nagtatalo. Sabi nito sa lalaki. Parang gusto niyang matawa, as if talagang concerned to sa anak niya. Ngayong alam na niya kung gaano ito kasinungaling. Naiintindihan na niya kung bakit ito yung ginagawa. Kaya hindi niya ito pa pwedeng pagkatiwalaan.